at ang pinakauli ay acceptance. Hanggat hindi natin tinatanggap na meron tayong pagkakamali, pagkukulang at mga bagay na hindi nagawa sa oras na dapat natin gawin, hindi tayo marutulungan ng ating mga sarili. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Kamusta po kayo? I hope na okay lang po ang lahat. And nandito naman po tayo syempre sa ating regular programming po. Alam niyo po yan, Tuesday, Thursday at Saturday. Sa ating episode ngayon, atin pong pag-uusapan ng isa pong diskusyon, isang debate po patungkol po sa social media. Hindi ko pa po napapanood ang video na ito at ito po ay pinadala po sa atin via Facebook po ng isa sa mga U3 fans. At syempre, kung ikaw po ay baguhan po sa ating channel, tuloy po kayo sa Bisaya. Dayon mo. At sa lahat naman po ng ating returning subscribers, more than ilan na ba? 56,000 na yung ating active members ng ating U3 community. Maraming salamat po with around, actually ngayon, 1.4 million views po tayo in 28 days. Kaya maraming salamat po talaga sa inyong suporta. Sa akin pong background po sa paghihimay sa pag-analisa ng debate na ito, ako po ay dating university debater sa loob po ng 3 taon since 2005. Ayan. At ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Kalaban ko po Lasal at FEU. At ako rin po ay isang membro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinintay natin? Let's sit back, relax, and enjoy the show. Let's go! Good evening, schoolmates! Isang hamon ng diskusyon na naman ang ating sisimulan kasama ang mga schoolmates natin dito sa Emilio Aguinaldo College! Yes! And I'm sure ready na sila sa ating mainit na talakayan for tonight. Pero JV, ano nga ba itong pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po, panoorin natin. Iba't ibang paraanan ng pakikipagkapwa-tao ang laganap ngayon sa internet. Kabilang na dito ang pag-usbong ng social media. Sa pamamagitan nito ay maaari na makipag-ugnayan ng sinuman sa kanyang pamilya, kaibigan at maging sa hindi nila kakilala. Malaki rin ang papel ng social media sa pagpapalaganap ng iba't ibang impormasyon kahit itong kinagigiliwan ngayon, lalo na ng mga kabataan na tinatawag nating millennials. Sa kabila nito, tila nababahala naman ng ilan dahil unti-unti na umanong nasisira ng social media ang personal na relasyon ng mga tao sa kanilang pamilya, kaibigan at iba pang mga mahal sa buhay. Nabubuwag na din daw nito ang tunay na organisasyon sa buhay panlipunan, ang pakikisalamuhan ng personal at pagbabahagi ng oras sa kanilang pamilya. Sa tingin nyo, schoolmates, nakatutulong nga ba o nakasisira ang social media sa personal na relasyon ng isang individual? Alright, schoolmates, for tonight we're going to debate about whether social media is constructive or destructive to our personal relationships. Mas nakakatulong nga ba ang social media for us to connect with our loved ones o lalo lang tayo napapalayo sa kanila sa paggamit natin ito? Yes, JV, actually napakalaking bahagi na talaga ng ating buhay ang social media, lalong-lalo na sa mga kabataan. Pero may mga nagsasabi din na imbis na makatulong itong patatagin at paigtingin ang ating personal relationships, ay mas nagre-resulta daw ito sa feelings of isolation and depression. So para simulan na natin itong napaka-interesting na topic natin ngayong gabi, JV, sino-sino nga ba ang ating makakasama ngayong gabi? Alright, ang ating unang grupo ay nagsasabing ang social media ay nakakatulong para sa ating personal relationships. Sila ay sila Adrian, Hadia, and Marge. Patuloy po kaming naniniwala na umuunlad ang ating lipunan at kinakailangan masabay nito ng ating teknolohiya. Naniniwala po kami na hindi ang social media ang nagdudulot ng kapahamakan, bagkus ang mga taong gumagamit nito. Maraming salamat sa Adrian. Ngayon naman, ang ating pangalawang grupo ay naniniwala ang social media ay nakakasira sa ating personal relationships. Kaya naman makakasama natin sila, Axel, Aiko, and Jen. At sa amin naman bilang bahagi ng operasyon, kami ay naniniwala na sa oras na dalhin sa timbangan ng ating mga katotohanan sa paggamit ng social media ng kabataan man o hindi, sadyang mas matimbang ang mga bagay na nakasasama kaysa nakabubuti para sa ating lahat. Yes, syempre hindi lang mga debaters ang may chance na mag-share ng kanilang opinions at katanungan sa ating issue for tonight. Syempre makakasama din natin ang mga energetic na estudyante ng Emilio Aguinaldo College! Maya-maya ay mas makakausap natin sila tungkol sa kanilang opinion at katanungan sa ating issue for tonight. Syempre, makakasama din natin ang mga netizens na nanonood ng Schoolmates every Thursday. Just like us on Facebook and follow us on Twitter. Dahil mamaya ilan sa inyong mga katanungan ang aming babasahin. Yan naman sa ating pagbabalik, sisimulan na natin ang ating mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates! Okay, hindi po ito bago na nagko-comment po tayo sa isang schoolmates na video. Ito po ay isa sa mga shows po na paborito po nating bigyan ng video reaction dahil po ito po ay makabago at wala pa akong nakitang same na program na produced na medyo may pagka-old school yung style. Kasi nga po, nung mga late 90s po hanggang early 2000, meron nga pong palabas, di ba po, na binigyan din natin ng mga video reaction yung debate with Mare at Para. Yun, parang mas
or adults talaga yon. Ito naman po sa schoolmates, yung mga nagdedebate po dito ay high school or college students. And, wala nga walang ganitong other shows like this. So I really like this kind of show kasi nga po, ini-encourage yung ating critical thinking and analytical skills. Alright, welcome back to Schoolmates. Kanina po ay narinig na natin ang opening statements ng dalawang team leaders hinggil sa usapin kung nakakatulong nga ba o nakakasira ang social media sa ating personal relationships. Sa puntong ito ay bibigyan natin ng pagkakataon ang lahat ng mga miyembro ng dalawang grupo na ibigay nila ang kanilang mga opinion. Kaya naman sisimulan natin to sa grupong naniniwalang nakakatulong ang social media sa ating personal relationships. Simulan mo yan, Marge. Hindi naman po natin may pagkakaila na komunikasyon ang pangunahing gamit ng social media sa ating panahon ng modernisasyon at teknolohiya. Dahil dito, napabilis at napagaan ang proseso ng pakikipagkomunikasyon lalo na para sa ating mga OFWs. Ayon sa PSA or Philippine Statistics Authority, mayroong 2.2 milyong mga Pilipinong nagtatrabaho overseas ang umaasa sa bisa ng social media bilang magandang tulay sa pakikipagkomunikasyon sa mga kapamilya nilang nandito sa ating bansa. Isa ring gamit ng social media ay yung pagtutulungan ng mga Pilipino. Tulad na lamang nung nangyari sa kaso ni Miss Mary Jane Veloso, kung natatandaan po ng lahat. Isa po siyang OFW natin na nakabase sa Indonesia kung saan nahatulan po siya ng kasong kamatayan dahil sa pagpasok ng droga or heroin sa bansang Indonesia. Dahil dito, napakita yung pakikipagtulungan ng mga Pilipino at yung galing natin sa paggamit ng social media sa paraan ng social media platform na change.org kung saan mayroong 200,000 na lagda or signatures mula sa 127 na bansa ang nalikom para matigil yung paghatol ng kamatayan kay Miss Mary Jane Veloso. At dahil dito, napatunayan na sa kapangyarihan ng social media at sa lakas ng mga mamamayang gumagamit nito, ay kaya nating gumawa ng tama at mabuti para sa kaunlad ng lipunan. Alright, maraming salamat sa iyo, Marge. Palakpakan natin si Marge. Okay. Napakagandang mga punto. Sinabi niya dito ng social media, syempre komunikasyon naman talaga yung pinaka main objective natin kaya natin ginagamit to dahil nga sa social media mas napabilis ang ating communication lalo na para sa sa 2.2 million nga na sinabi nila kanina na mga OFW sa mga Pinoy na naninirahan sa ibang bansa para makipag-communicate sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Ano naman kaya ang masasabi ng grupong nakakasira ito ng ating personal relationship? Simulan mo, Aiko. Otherwise, sa sinasabi mo, mayroong positibo at negatibong implikasyon ang social media, Tama. hindi lamang sa mga adults na gumagamit, lalong-lalo na sa ating mga teens. Sa negative implications, nagkakaroon tayo ng diversion of attention, yung attention sa kung paano tayo nakikipag-usap, the way we interact with others, na-revolutionize natin yung interactions, yung pakikipag-ugnayan natin, hindi lamang sa nakikita natin face-to-face, kundi yung sa mga taong abroad, away from each other, away from mga yeah. families na wala dito na yung Yeah, sabi mo yeah, na OFW. yeah. Yes, it helps in a way na nakikipag-usap tayo with less cost kasi diba, free. Social media is free. But other than that, sa sinasabi mo, hindi ba't parang nakukulangan sa actual na komunikasyon, yung mismong heart-to-heart na pakikipag-usap ng magulang or anyone in your family na OFW sa ikaw na may problema. Siyempre gusto mo na positive yung feedback na ibibigay mo sa magulang mo or sa anyone na nasa labas kasi nga dapat malakas yung loob nila kasi nagtatrabaho sila doon. Dapat positive ka lang pero hindi nila alam na may nararamdaman ka na iba na. Pero hindi mo yun pwedeng masabi kasi nga gusto nila na positive lang. Okay. Before she continues, I like that point. Pero yun nga, pinupush ko siya na bilisan niya kasi medyo matagal yung pag-set niya ng premise. 2 points na kinakailangan kong i-mention dito. Una, pansinin niyo po kung paano niya in-intro na merong good and bad sides ang social media. I like that technique. Tandaan po natin, kapag pinakita din po natin ang kabutihan ng both sides, pinapakita po yan sa isang argumentasyon na kayo po ay logical. In fact, pwede mong i-acknowledge yung good sides ng argumentasyon ng kabila. That's totally fine. And that would give the audience the feeling na ikaw ay rational at logical. Pero yung second point ko na kinakailangan kong i-mention dito, I think medyo nahirapan lang yung ating first debater dito na pag-describe ng mas mabuting words. But ang punto doon is genuine communication. Yun ang sinasabi niya na while it is true na pwede natin silang makausap anytime, yung ating mga
magulang, kunwari na mga OFWs. Pero sinasabi niya na kulang pa rin kasi 'di ba? And most of the time, and kahit ako din naman yung magiging OFW, ano po, ipapakita ko lang lagi na palaging okay lang ako, healthy lang ako kasi ayoko na mag-worry pa yung aking pamilya sa Pilipinas, 'di ba po? And because of that kind of mentality, kahit na nahihirapan na ako, meron doong issue ng pagiging genuine ng communication. Kasi 'di ba? If it's really honest, you really have to say what you feel. Hindi mo naman kayang gawin 'yun dahil nga sa pag-iisip na dahil malayo ka, wala din naman silang magagawa kapag sinabi mong nahihirapan ka sa ibang bansa. So yun po yung pinupunto po ng ating debater dito, which is a really valid point. In as much as we can see, we can hear with the technology now, with Messenger or Skype or just calling them or through any other communication platforms, hindi pa rin ito mapupunan ang napupunan ng actual na face-to-face personal na pag-uusap. And that's what you hope for. Alright, thank you so much, Aiko. Okay, That's a good sinabi point. na dito na nagkakaroon daw ng diversion of attention sa lahat ng mga users ng social media at nag-iiba na raw ang style ng ugnayan natin compared to the old times. Okay? Kaya naman, anong tugon mo dyan, Adrian? Bilang karagdagan sa sinabi ni Miss Marjorie, merong mga social media platform gaya ng change.org. Dito, maaari tayong magsagawa ng mga petisyon ng libre at maaari itong makapagdulot ng mga makabuluhang pagbabago sa ating lipunan. Kasabay din ito ang pagdami ng mga mag-aaral na gumagamit ng social media para sa mas mabilis at mabisang pagkatuto. Ayon kay J.Y. Geronimo, 88% sa mga Pilipino ang naniniwala na ang social media ay nakatutulong para mas mapadali ang ating pag-aaral. Okay, prior to that, medyo may issue lang ako dun sa citation niya, no? Gusto ko na lang din pupuntuhin yung isa ding speaker before him, yung teammate niya. Kasi sinabi niya kanina yung info about PSA. So tandaan po natin, while it is good to cite PSA for example, sana ay nilagyan nila ng kung anong year yung research na yon, kung kailan ginawa yung survey na yon. Katulad naman nito sa ating pong speaker ngayon, sinabi niya according daw kay J.Y. Geronimo, I honestly don't know who J.Y. Geronimo is. So it's better if you're a debater na wag kang mag-assume kung sino yung tao na sinasabi mo. I think it would be better na lagyan mo ng konting background, like according to the social scientist, according to the sociologist, J.Y. Geronimo for example. Pag nag-mention po kayo or nagsasite po kayo ng isang authority, kinakailangan din pong ilagyan ng konting background. No? Pwede mong sabihin, according kay J.Y. Geronimo sa kanyang libro na something, or according sa sociologist na si J.Y. Geronimo, something like that. At bilang tulong ng pamahalaan, particular na ng Department of Education, pinasok ang mga asignaturang katulad ng empowerment technology sa ating curriculum. Kung kaya't patuloy kaming naniniwala na ang social media ay nakatutulong sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat sa iyo, Adrian. Sinabi niya na in-emphasize ulit, yung sinabi kanina ni Marge na merong mga petitions sa social media na nakakapagdulot ng pagbabago. Tulad na nga lang ng case kay Mary Jane Veloso. At syempre, faster way to learn. Kasi isang click mo lang, pwede mo nang malaman. Okay, gets ko naman yung mga advantages na sinasabi niya patungkol nga sa pag-save kay Miss Veloso, di ba? O napakagandang epekto yun, syempre, na merong parang konting pressure from the social media na pakawalan at tulungan nga si Miss Veloso. Pero tinan po kasi natin yung motion or yung topic po ng kanilang debate. Social media nakatutulong o nakasisira sa personal relationships. So, it's personal relationships dito. So, ang sinasabi ng second speaker nila about sa faster way of learning. So, medyo hindi siya angkop totally, Tandaan po natin sa isa pong debate, kinakailangan po consistent po tayo, kinakailangan din na coherent yung atin pong mga arguments patungkol po sa particular na topic or motion. Siyempre, ang iba't ibang mga bagay about almost anything in the world. Okay, ano masabi mo dyan, Axel? Para naman po sa akin, sa panahon ngayon na ang bagay ay madali na at nasa dulo na ng ating mga daliri, hindi lahat ng bagay na ating maaalam ay tama. Hindi lahat ng bagay na madali ay tama. Sapagkat sa bilyong tao na namumuhay ngayon sa mundo, mas marami pa ang taong gumagamit ng social media at may pagmamay-ari na cellphone kaysa mga taong mayroong malilinis na kubeta. Ito ay masamang katotohanan sapagkat ang mga bagay tulad ng social media ay hindi naman kinakailangan. Bagkus ginugusto lamang natin. Ngunit ang mga bagay na tunay natin kinakailangan ay ating kinakalimutan kapalit lamang ng madali, ng masaya, ng tingin natin nakabubuti. Ngunit hindi. At sa mga gumagamit naman ito, tulad nating mga mag-aaral, akin lamang marasabi na kahit anong gawin natin, ang mga tulad ng social media at iba pang mga platform ay hindi kayang mag-isip ng sa sarili nito. Alam natin kung ano ang tama at mali. Ngunit minsan, tulad ng social media, pinipili natin ang madali at pinipili natin kung ano ang sa tingin natin tama. Sandali lang kuya, medyo masyado yatang matalinhaga ang iyong pinagsasabi at medyo hindi ko naiintindihan ang iyong pinupunto. Ngunit minsan ay mali.
Wow, okay. Thank you so much. It's a general statement. It is a general statement. That statement is better if you use that in an opening statement ng isang argumentation. Masyadong naging general at abstract yung sinasabi ni Kuya dito. I like his way of saying that, but hindi para sa akin meaty. Kumbaga wala gaanong value sa akin yun as a listener. So, it could have been better pag meron po kayong argument, di ba po? At nasasabi po natin sa atin po mga debate lectures, sa atin po mga trainings na binibigay. At kahit of course sa Usap-Usap University, kinakailangan mo of course first, di ba yung first talaga, yung side mo sa isang debate, whether you agree or not. And then, 1, 2, 3 for example, 3 main arguments. Pagkatapos ng argumento na yun, ng main argument mo, meron kang tinatawag na substantiation. So, substantiation, pwede kang maglagay doon ng illustration, demonstration, data, figure, scientific proof, and anything else na pwedeng mag-explain further ng iyong argumento. So, ang nakita ko dito sa kanya, general statement, walang substantiation. Kulang. Tandaan po natin, para po mas maging kapanipaniwala yung ating sinasabi, bigyan po natin yan ng substantiation or proof or evidence. Sa Axel, okay, marami siyang mga quotable quotes na sinabi. Una-una lamang dito, hindi lahat ng madali ay tama. At pangalawa naman dito, ang social media daw ay want lamang at hindi siya need. Okay? Anong masasabi mo dyan, Adia? Katulad ng nabanggit kanina ng mga nauna kong katabi, 2.2 million sa ating mga kababayan ay nag-ibang bansa upang mapaunlad ang kanilang mga pamilya at sarili. Okay, katulad ng sinabi ko, anong year ba ito nagawa itong video na ito? So we'll be putting the year no, kung kailan itong episode na ito originally aired sa Schoolmates. Pero 2.2 lamang? I don't think so. Iba na naman yung na-quote dito ni Hadia. Balikan natin na ako kasi first time ko lang po naman na mapakinggan itong kanilang debate. Pero sa unang parte kasi ang sinasabi, 2.2, okay, ang nagbe-benefit ng mga OFW sa social media. Yun ang sinabi according daw sa PSA. Ito na namang sinabi ng third speaker naman nila. Medyo hindi consistent kasi sinasabi niya dito na 2.2 million daw ang OFW na lumalabas ng bansa at nagtatrabaho. So magkaiba lamang po yung kanyang pinapakahulugan sa 2.2 na figure kumpara sa kanilang first speaker. Sabi ng first speaker, 2.2 yung nagbe-benefit na OFW sa social media. Ang sinasabi naman ng third speaker na ito, 2.2 na OFWs ang lumalabas ng bansa. Magkaiba yung kanilang interpretation ng data. Dahil dito, naiwan nila ang kanilang mga pamilya. Pero sa tulong ng social media, katulad ng Facebook, Twitter, Messenger, Viber at iba pa, napapadali ang kanilang komunikasyon. At nababawasan at naiibsan ang kanilang mga kalungkutan dahil kahit papano nakakausap nila ang mga mahal nila sa buhay virtually. Dagdag pa dito, ayon sa article ni J.Y. Geronimo sa Rappler pala. 88% ng mga Pilipino ang naniniwala na nakakatulong ang social media sa pagbuo ng mga personal relations. Dahil hindi lahat ng tao ay sanay makipag-interact person to person. Ang iba ay masyadong introverted, kaya sila ay nahihiya na makipagkomunika. Good point. Kaharap ang mga tao. Good point. Nabibigyan sila ng confidence para harapin ang mundo kahit sa harap man lang ng computer screens nila at mga gadgets. Okay, thank you so much, Adia. Ayan, may bagong angle na pinasok si Adia dito sa ating usapin. And this is regarding the confidence level mismo ng mga netizens natin. Kasi nga naman, hindi naman lahat ng mga tao sa harap-harapan ay confident magsalita. Pero dahil sa social media, nabibigyan sila ng platform para makipag-usap sa iba't ibang mga tao. Ano masasabi mo dyan, Jen? Sisimulan ko sa isang tanong. Sa lahat ng tao na nandito ngayon, masasabi natin na kung hindi man lahat, halos lahat ay nagko-consider na itong moment na ito mismo ipopost nila mamaya sa social media. Tama ba? Ilalagay natin PTB4 at EAC. Yung mga ganyan. Dahil ganyan na tayo ngayong mga teenager. Kung ano yung nakikita nating maganda, yun yung dapat maging laman ng social media. Wait a minute. Teenager pa tong speaker na to. Wow. Oh my. She has a very adult woman sounding voice. Oh my. Wow. Very nice broadcaster voice, Jen. Good job. Social media, sa pangalan pa lang mismo nito, mayroong salitang social. Pero hindi natin nare-realize na habang nabibigyan tayo ng opportunity na makapag-socialize through internet, nababawasan yung capability natin na bumuo, magsimula at mag-sustain ng social interaction. Sabi niya kanina, nakakausap natin yung mga mahal natin sa buhay virtually at nabibigyan ng pagkakataon yung mga tao na hindi malakas yung loob na express yung sarili nila. Pero ito ang katotohanan. Sa social media, mayroong binubuong reality na nandito. Pero ang buhay ng tao ay hindi laging nasa taas. Mayroong ups and downs. Tama. Pero sa social media, pinagmumukha na Up lahat. ang buhay ng tao ay Up lahat. perpekto. Aha. Bakit? Ayon Correct. kay Bailey Parnell, meron tayong tinatawag na highlight reel. Kung ano lang yung magaganda, yun lang yung nasa social media. At anong nangyayari sa ating mga users? Ang epekto nito, insecurity. Gusto natin i-conform yung sarili nating buhay sa ganitong way ng lifestyle. Kasi nakikita natin na yun yung madaming likes, yun yung pinupusuan ng mga tao. Pero hindi natin nare-realize
na kapag wala ng social media, kapag tayo na lang mag-isa, meron ng nagiging mga changes sa mismong personality natin. At hindi yun maganda. We are too involved, too addicted to social media that we do not realize that we are too overwhelmed with using it, with the way that we feel about it and use it. Hindi tayo nagiging aware sa mga negatibong epekto nito sa atin. Wow, very good point there. Very good point. I like that. I like how she focused na yung problema sa social media is that on the image building itself, you know. And personally, ako, may issue din ako dyan. To be very honest with you guys, I've been here in the social media content creation game since 2009. So medyo matagal na po ako dito. Nasabi ko na rin po sa iba pong mga interview videos po kung saan ako po ay nag-appear. Sinasabi ko nga po na nakita ko yung evolution ng social media. Hindi pa po uso yung vlog. Ako po ay nag-umpisa bilang isang blogger, BLOG. Writer po ako. Political blogger po kasi talaga yung pinag-umpisan po ng aking career sa social media at sa content creation. Gusto ko yung nasabi ni Jen na lahat tayo meron tayong idea ng highlight reel. For other people, it could affect them negatively. It would make them feel anxious. It would make them feel depressed. They would feel na, bakit kaya itong Facebook friend ko, always successful, ako hindi. May bago siyang kotse, may bago siyang bahay, o may bago siyang ganitong gamit, may bago siyang iPhone. Ay, kakainggit. So, I would say na marami sa ating mga kababayan would feel inggit, would feel jealous perhaps. Hindi kasi sa lahat ng tao, positibo ang epekto nito. To be honest with you guys, sa akin po, malaki pong tulong na nakikita ko yung success ng iba. Hindi ko sila pinupull down, hindi ako nagsiselos. Pero in my mind, sabi ko, sana ako rin. Sana all. Kasi hindi naman masama yung mag-wish ka din ng something good for yourself. Especially na nakikita mo yung success ng iba. Pwede tayo mag-appreciate ng success ng iba by also putting additional challenge sa ating mga sarili na kung kaya niya, baka kaya din natin. So ganun po yun. Depende pa rin nga po sa mentality ng isang tao. Minsan, nakaka-inspire, pero minsan, for others, they would feel bad kasi feeling nila, nakukumpara nila yung sarili nila and they feel na hindi nila naabot yung naabot ng kanilang mga Facebook friends, for example. Alright, wonderful points, Jen. Okay? Yeah. So, sinasabi niya dito mga schoolmates na bumubuo ng isang reality na perfect itong social media pero sa totoong buhay, hindi naman talaga ito yung realidad. Kaya ang lumalabas tuloy dito, nagkakaroon ng insecurity yung ibang mga tao na hindi na-attain or hindi na-achieve itong mga nakikita nila sa social media. Okay, iyak, palakpakan ninyo yung mga debaters ninyo dito na napakauhusay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang round ng ating debate dito sa schoolmates. Pero syempre, hindi lang mga debaters natin ang makakasama natin dito sa IAC dahil makakasama naman ngayon ni JV ang ating mga schoolmates sa kanyang tabi. Go ahead, JV. Yes, tama ka dyan, Jules. Siyempre, break time muna tayo sa debate dahil kasama ko ngayon ang mga energetic na estudyante ng Emilio Aguinaldo College. Yes. Siyempre, chance naman namin magbigay ng opinion dahil dyan, kasama ko ngayon si Dana. Wala bang friends si Dana? Dana, ano bang masasabi mo sa ating issue for tonight? Yung sa constructive side lang po, parang medyo naguluhan po kasi ako doon. Kasi ang pinag-uusapan po natin is yung personal relationships. Tapos napunta po tayo dun sa change.org. Parang ano pong connect nung change.org dun sa personal relationships natin sa mga tao? That's right. Okay, thank you po for the question. Change.org is not just about it does not necessarily mean that family relationship or personal relationships is not included here. Okay, wait a minute. I think that speaker there, na-caught off guard siya sa tanong. So, dapat he should expect, tandaan po natin sa argumentation, kinakailangan mong ma-anticipate yung mga posibleng tanong sa iyong side. And we do that personally sa amin po. Meron tayong dalawang paraan yan, no? Yung kukuha ka ng mga kaibigan mo, gawin mo silang devil's advocate. Isa po yan. Pangalawa, yung talagang rehearsal, talagang practice. So, yung guesswork po kasi sa debate is an underrated skill. Maliban sa preparation, part ng preparation mo, yung pag-expect ng anong mga questions ang pwedeng sabihin ng kalaban mo. And sa amin, sa debate, sa totoo lamang po, I would say we're quite good at having foresight on what may happen in the rounds during the debate. Kinakailangan mong asahan yung posibleng nilang mga pupuntuhin at yung mga counter mo or rebuttals mo sa mga sasabihin nila patungkol sa iyong side. So dito nakita ko, siguro it's either medyo kinabahan yung lalaki dito, yung second speaker, but yun nga, I feel na medyo hindi siya na-expect. Okay. Kaya po sinama namin ang change.org. It's just an introduction on to what we are talking about. Pinapakita lang po namin kung gaano ka-useful yung social media in achieving something. Yun. Okay ka ba doon, Dina? Intro lang daw yun. Okay. Napunta na tayo ngayon sa social media. Ito sabi ni Joy,
Pasukal Kalulang. Kung puro social media na lang ang inaatupag nila, hindi na natin nakakausap ng personal ang ating mga kasama. Nababawasan ang bonding ng pamilya sa isa't isa, ganon din sa iba nating kakilala. Hindi na natin sila masyado nakakausap sa personal dahil nga puro tayo social media na lang ang inaatupag. Maraming salamat sa iyong mensahe, Joy Pasukal Kalulang. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at katanungan sa aming social media accounts. Pero syempre sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating mainitang diskusyon dito lang sa nangungunang debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! Alright, welcome back to Schoolmates at nandito pa rin po tayo sa Emilio Aguinaldo College at ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay kung nakakatulong nga ba o nakakasira ang social media sa ating personal relationships. Short recap muna tayo kung ano yung mga pinag-usapan natin kanina. Sinasabi ng kabilang grupo na nakakatulong naman ang social media sa ating personal relationship dahil mas napabilis at mas napagaan mismo ang komunikasyon ng mga Pilipino sa buong mundo. Pangalawa naman, this is the fastest way to learn kasi isang click nyo lang, alam nyo na agad yung hinahanap ninyo. And number 3, nakakatulong daw to sa mga introverts o yung mga hindi ganun ka-confident na magsalita kasi nga naman magkiklik ka lang ay makakipag-usap ka na sa iba't ibang mga friends nila. Okay, ang next group naman natin na nagsasabing nakakasira ito ng personal relationships, sinasabi nila na nagkakaroon ng diversion of attention ng mga tao, lalo na sa totoong buhay. Pangalawa naman dito, ang social media ay isa lamang want at hindi siya pangangailangan, hindi siya need. And lastly, bumubuo ito ng isang hindi totoong realidad dahil pinapakita lamang ng social media, usually ay perfection lamang. Kaya naman nabubuo dito ang insecurity ng iba't ibang mga tao. At this point, dumako na po tayo sa isa sa pinakamainit na bahagi ng ating debate dahil ito na po yung free flow debate natin. So magbibigay lang po ako ng tanong at hayaan ko na lang yung mga debaters natin na mag-usap hinggil sa ating issue ngayong gabi. Ready na ba kayo? Ready na! Alright, kaya naman para sa ating unang tanong, ang sole purpose ng social media is to connect with your friends or loved ones and update them with your life. Ang tanong, ito pa rin ba ang purpose ng social media ngayon? Go ahead, anyone. Sinasabi po na ang social media, ang sole purpose niya ay yung makipag-connect sa mga kaibigan natin at maipahayag kung ano man yung gusto nating sabihin. Hindi na ito yung sole purpose ng social media ngayon, sa aking obserbasyon pa lamang. Dahil ang ginagawa na lang ng social media ngayon ay initiate yung yung encourage yung tao na mag-post ng mga bagay na magugustuhan ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi na nagiging basihan kung yun ba yung base sa'yo. Kahit hindi yun yung talagang gusto mong sabihin, dahil yun lang yung maganda para sa paningin ng ibang tao, yun yung ilalagay mo. Aminin natin, sa totoong buhay ba, may mga nagpo-post ba na ngayong araw natanggal ako sa trabaho, bumagsak ako sa exam ngayon? Hindi. Walang negatibo sa social media, kahit na yun yung totoong nangyayari. At yung sinasabi natin, balikan natin kanina yung sa mga introverts, yung mga hindi nila ma-express yung totoo. Sa totoo lang, yung social media, siya pa yung nagiging platform para lalong maitago ng tao yung totoong nararamdaman nila. Minsan sa likod ng mga emoji na nakangiti, aminin natin, hindi naman yun yung totoo natin nararamdaman sa moment na yun. Para sa aming palagay po, dahil nga po umuunlad na tayo ang buong mundo, kung nahuhuli man ang ating bansa, para sa amin, ang social media ay hindi na siya para talaga sa komunikasyon. Mayroon na tayong mga social pages and websites kung saan mayroong mga advocacy, nag-creation ng mga advocacy para sa mga less fortunate people. Katulad na lamang ng mga donations, yung recent na nangyari sa Marawi, kung maobserbahan natin, mayroong mga websites na tumatanggap ng mga donations para sa mga tao para The moment we say social media, hindi na siya yung actual na social media, magbubukas ako, hindi na para kausapin yung mga kaibigan ko. The moment we hear social media, ang unang maiisip, ilan kaya likers ko? Magpo-post pa kaya ako? Ay, wag na lang kasi konti lang likers ko. Well, actually, it depends on the people. Depende sa kanila kung anong titignan nila. We all use social media for different purposes. Sandali lang. Pero gets na naman natin yun na, social media can be used in many ways. Balik tayo sa tanong, hindi naging responsive yata itong positive side. Ano po? Kasi yung tanong nga, na nagiging main pa ba na goal natin ang pakikipag-communicate sa ating personal relationships kapag nag-access tayo ng social media? Yun ang tanong eh. So, medyo nalalabuan ako sa consistency nito nga sa positive side. Kasi alam na natin yun, it could be used
used at depende yan sa tao. Pero kasi ang call of the question is kung in general, yan pa rin ba ang purpose natin? Or meron ng ibang purpose ang social media para sa pangkalahatan? Ito ba ay parang for change? Ito ba ay para sa petition katulad ng sinasabi lang change.org? Yun ba yung main natin na purpose when we open social media? I have to agree with the negative side here. Kung gagamitin mo yung social media to become famous, it's up to you. Kung gagamitin mo yung social media to communicate with other people, it's up to you. Sure. Kung gagamitin mo yung social media to educate yourself, it's up to you. Pero ang problema ay hindi natin makokontrol ang bawat tao. Tulad nga ng sinabi kanina na ang social media daw ay nakatulong sa Marawi, gusto ko lamang sabihin sa inyo ang isa pang bahagi nito. Sa panahon na nahihirapan ang ating mga kasundaluhan at pulisya, ang mga tao ay patuloy na nagpo-post ng mga bagay tungkol sa nangyayari na binibigyan nila ng tulong ang kabilang side para lamang sabihin na ang mga pulis ay tumutulong na, parating na mga pulis. Pero hindi ito nakakatulong. Bakit? Binibigyan natin ng tulong ang kabilang side na hindi naman natin dapat ginagawa. At isa pang side na gusto kong sabihin. Hindi ba't na-open yung utak ng mga tao, yung pag-iisip ng tao kung ano ba yung mga aksyong ginagawa ng government? Nalalaman nila kung may actions ba talaga nangyayari, kung nagpupunta Oo, ba pero yung... sobrang dali na magpanggap. Sobrang dali na magsinungaling. Sa social media, nakatingin ka lamang sa screen na 2D at hindi mo alam ang nangyayari sa likod nito. Sapagkat ang bagay lamang na tututukan ng iyong Social camera... media is just there to help. May sarili tayong pag-iisip. Pwede nating i-judge kung totoo ba o hindi yung mga nakikita natin. Okay, pero how is that related with the main motion of personal relationships? Medyo lumalayo silang dalawa. Ngunit mayroong mga bagay kung saan ang lahat na lamang ng ating nababasa ay hindi na tayo sigurado kung ano nga ba ang totoo. Sapagkat mayroong mga bagay na makita lamang natin sa social media, ito na kaagad ay katotohanan. Patungkol na lamang sa mga bagay na pinopost doon, mga conspiracy theories, iba't ibang mga bagay na wala namang kapatunayan, ngunit pinapaniwalaan sapagkat ito ay ideya ng bandwagon kung ano ang sikat, yun Okay, ang tama. what is education for? Lahat tayo nag-aaral. It is for us to judge something, judge fairly. That's why, take for an example, we do have the subject EAPP. EAPP is there to criticize, to know what are the sources that are credible. Kaya nga Okay, before that, sa mga viewers po natin, especially po yung mga nag-aaral, no, yung mga bagets, o yung mga teachers man, kasi po, meron po tayong mga followers na schools sa Usap-Usap University. So, ano po yung EAPP? Hindi ko po alam. Pasensya na po. Matagal na po akong hindi nag-aaral. So, baka pwede niyo po kaming ma-educate kung ano po yung tinutukoy po ng debater po dito. tayo nag-aaral para malaman natin kung ano ba yung mga bagay na papaniwalaan natin. Unlike those people who don't have the formal education. Ang lumalabas ngayon, para bang hindi na natin kayang mabuhay ng walang social media. Pero, ang totoo niyan, sige, aminin natin, hindi natin pwedeng sabihin na everyone plug out. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat tayo biglang mag-deactivate. That's impossible. Kasi kailangan natin siya. But I'll tell you an example. Dr. Cal Newport, isa siyang writer, isa siyang scientist, nakapagsulat na siya ng limang libro, and with his age, wala siyang social media. And how did he manage to do that? Anong sinabi niya ng mga magagandang effects kung wala kang social media? Your concentration. Walang mag-hinder sa'yo para mawala yung concentration mo. Sinasabi niya na nakakatulong to sa education. But I'll tell you this, na yung concentration ng mga estudyante ngayon, mas mababa na. Tumunog lang yung phone mo, 30 minutes after, I'd like to doon ka na. Very good points by this debater. Ang galing mo dyan. Maganda yung mga points na minention mo. And pansinin po natin yung sinasabi natin kanina exactly on how to cite someone or how to cite an authority. Bigyan mo ng background kung sino yung sinasabi mo, which is ginawa ni Jen. Ang husay mo, Jen. Good job. Po. Ngayon po, ang mga students natin, marunong na po sila mag-concentrate. Katulad po ngayon sa EAC, sa library and sa research center natin, mayroong mga sites na pwedeng i-block, may mga programs na pwedeng i-block para ma-maintain ang focus and concentration ng mga students na nag-aaral. Alright, Diba? yan, sige. Exhausted na tayo on that question, and since pinag-uusapan nyo na dito mismo yung concentration, ang next question ko sa inyo, naniniwala ba kayo ng social media ay addictive at self-absorbing? Yes, social media is really addictive. Hindi ba na every time na mag-vibrate yung cellphone mo, ang iniisip mo agad is notification. Notification, Tama. nag-post ka, pag may notif, una mong isipin likes, may nag-message sa'yo. Mag-anticipate ka na crush mo yon or baka may mga GC na walang pasok, ganyan. Ganito lang yun, meron isang documentary niyan patungkol sa social media on how the developers of these apps, for example, it's in the design na talagang maging addictive siya, na we will be spending
spending a lot of our time sa mga gadgets natin. In fact, kung titingnan mo yung hand movement natin when we scroll down, di ba po, when we try to scroll down, para siyang yung slot machine, di ba? Yung slot machine, gaganunin mo, parang yung movement is downward, and then there will be surprises there on what you'll be winning, di ba? Pag nagkapareho yung mga image sa isang slot machine, parang ganun din, ano, na you're getting a reward when you scroll down. There's always an anticipation and excitement. Tandaan po natin, marami po sa atin po mga karanasan sa buhay, hindi yung actual na result, hindi yung actual na bagay ang nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan, kundi ang journey or ang experience para ma-achieve ang particular na reward or goal natin. Based on our experiences and within a fact, sa mga masasabi naman nating totoo na kadalasan kapag mas importante pa, mas mapapahalagahan mo pa yung notification galing sa teacher mo, galing sa group page ng school nyo, at saka galing sa group page ng group nyo sa classroom, kesa sa likes mo sa profile pictures. Kasi ngayon, hindi naman na importante yung likes kung para sa'yo, mas importante yung pag-aaral. You know, kapag ang notification mo about sa school and studies, wala kang magiging pakialam kung ang focus mo as in social, and that's plain. So, social media is not just about your wants. It's somehow a need na talaga. Okay, so ang totoo niyan, every like triggers dopamine. That's an addiction. Nag-trigger siya ng addiction sa atin. Bakit? The more na makita natin na yung selfie ko na naka-filter ng todo, meron siyang 150 likes. Sure na tayo doon. Uulitin mo yun. And nagiging repetitive siya. Daily basis. Magpo-post ka na magpo-post palagi because you gain attention. And in social media, hindi naman talaga yung social media, yung Facebook or yung Instagram yung produkto. Buhay natin yung produkto. Binebenta tayo sa isa't isa. Oh, wow! Jen! Ang galing ng arguments ng batang ito. Na-appreciate ko na she was able to have the second layer ng argumentation. Yun po kasi ang beauty ng isang tao na kayang mag-research ng mas malaliman particular sa isang issue. And nakita ko to sa paraan ng pagsasalita, pakikipagtalastasan ni Jen. Iba yung level ng kanyang argumentation. May second layer, no? So Jen, hanga ako sa'yo. Social media is not just about Facebook, Twitter, or any other. Social media is too wide. So why are just we discussing about these things na puro likes lang yung habol natin sa social media? As what I've said before, it's all up to you kung paano mo titignan, kung paano mo gagamitin yung every resources na meron ka. And he said kanina na social media is just a want. Then you said na pangangailangan na to. So we believe that before, social media is a want. But now, it's now a necessity. Oh, good job in spotting that inconsistency. Tama yung sinasabi niya dito. Parang sinasabi niya, hey, parang inconsistent kayo ha. Sabi ng second speaker niyo, it is a want. Sabi ng third speaker niyo, it's a need. Okay, good job in spotting that. Good. Because hindi naman magagawa or hindi i-invent ang social media kung hindi natin kinakailangan to. It is there to help us. Just to answer what Marge and Adrian said, sinabi nila na dati daw ang social media ay want lamang at hindi need. Ang first step ng addiction ay pangangailangan ng isang bagay na di mo naman kailangan. At upang solve sa problem, ang step 1 nito ay pag-amin sa sarili mo na mayroon talagang problema. Sa 5 stages of grief, ang pinakaunang bagay ay pagiging denial at ang pinakauli ay acceptance. Hanggat hindi natin tinatanggap na meron tayong pagkakamali, pagkukulang at mga bagay na hindi nagawa sa oras na dapat natin gawin, hindi tayo marutulungan ng ating mga sarili. Alright. Okay. Sige, ang dami yung concepts na sinasabi dito. Pero ito, since pinag-uusapan na natin yung existence mismo ng social media, obviously, social media is here to stay. Okay? So the question is, ano ang boundaries na kailangan natin iset since nandyan na yung social media? Ano ba yung kailangan natin sundin bilang mga netizens? Good We question. need to learn time management po and self-control. Di ba po, tinuturo po yun sa ESP and personal development ng mga na subjects natin ngayon. For time management, ESP. kung marami kang homeworks, syempre, ko-control mo yun sa sarili mo. Magkaroon ka ng disiplina sa sarili para gamitin ng maayos and with control ang social media. Pero hindi lahat ng tao na nasa social media ay mayroong disiplina. Paano naman yung kakaunting bilang ng mga tao na talagang responsable, ngunit naradamay sapagkat yung kasama nila mga tao ay toxic at walang pakialam kung sino pa sila? Paano yung mga tao... Paano naman yung mga tao na nakukulong ng walang kasalanan pero sa loob ay nagiging kriminal dahil yung mga kasama nila ang talagang may kasalanan? First of all, kung alam mo hindi mo kayang i-disiplina yung sarili mo, bakit ka pa gagamit ng social media? No! One thing, social media is free.
Social No. media is there to socialize others, to talk with others, to interact, to give opinions. Kaya meron na nagkakaroon na tayo Having ng opportunities pagkakataon means na you need to be pagbias. responsible. You need to be responsible of whatever you have. Ang tanong ko lamang sa inyong side ay, suportado nyo ba ang freedom of speech? Yes. Ibig sabihin nun, pwede na magpahayag ng mga bagay na kasinungalingan, di katotohanan, nakakasakit, nanlalait ng kapwa. Having freedom is also having your self-responsibility po. Okay, nahuli siya doon. Hindi magandang argument yon ng second speaker. I think nadala siya sa kanyang emotion kasi it's really fun, you know. One of the fun experiences sa isang debate is when you made a point and then you would either have total silence, kasi dalawa yun, no? Pwedeng maging response. It's either total silence dahil agree sila sa mga sinasabi mo at medyo posible na nagulat sila at namangha sila sa iyong argumento, or yung second response then of course is talagang palakpakan. And these things that would give you affirmation na what you are saying sa actual moment ng pagdedebate is good or is a valid point, nakaka-excite po kasi yan, nakakabigay ng energy. And I think dahil napalakpakan siya kanina, itong second speaker, so nakapagbigay sa kanya ng konting boost, and then medyo naging careless na siya sa second point niya, na ibig sabihin ba na meron kang freedom of expression, ay pwede ka nang manlait, pwede mo nang gawin yung mga dapat mong gawin na hindi na mabuti. So which is naribat siya. But on the other hand, kinakailangan mo din ng self-control na hindi ka magiging careless sa iyong mga sasabihin next. Yes! Freedom always comes with responsibility. So you don't have any you don't have any right to have freedom if you're not using it right. Well, that is not called freedom, that is called selection. Because you filter everything that you do because you don't have freedom unless you have freedom for yourself. Ano raw? Okay, responsibility is a duty. It's not a choice. You have to be responsible Oh, of nice. whatever you're doing. I like Whether that. it's not on social media or anything. As a person, as a Filipino, you need to be responsible. It is not a choice, it is a responsibility. Okay, so here's the question. Sabi Okay, before that, nakita niyo yung paraan niya ng pagkasabi ng kanyang argumentation. So ang ganda on how he was able to wrap up, what he said. So sinabi niya, responsibility is a choice. Tapos binigyan niya ng explanation. And then he ended the statement again with responsibility is a choice. Ang ganda nun. So ang ganda nun sa konsepto ng messaging, na meron kang sasabihin na main point, tapos konting additional na explanation, and then you go back or recap your stance in the last line. So gusto ko yung strategy na ginawa ni Adrian dyan. nyo, be responsible. Do you think that is what people are doing right now? Hindi yun yung ginagawa ng mga tao ngayon. Kasi bakit may mga nahuhulihan ng cellphone sa classroom? Because they cannot be responsible. Minsan po kasi kapag hindi naman po natin masasabing lahat ng nahuhulihan ng cellphone dahil nagso-social media sila. Kadalasan ang mga for example, in recitations, kadalasan talaga na nahuhulihan ng mga estudyante sa school dahil sa mga recitation and quizzes. Diba? Kaya nagkakaroon sila ng urge to search everything on the web. You talk about responsibility. Responsible ba dapat tayo na mag-cellphone habang may klase? Okay, maraming salamat. Palakpakan natin yung mga debaters natin. Okay, well exhausted na. Very good. Very good. Senior high kayo, di ba? Galing senior high, pero sobrang level up na yung discussion natin dito. Muli Yeah. palakpakan ninyo. Mga debaters ng EAC, ang gagaling. Okay, pero syempre ngayon, sa puntong ito, papakinggan naman natin ang mga comments ng mga netizens natin. Kasama natin si JV. Go ahead. Yes, tama ka dyan, Jules. So, syempre, kung magaling ang ating mga debaters, hindi naman magpapatalo ang mga audience ng Emilio Aguinaldo College! Syempre, at para patunayan yan, ito kasama ko ngayon si Danny. Danny, ano bang komento mo sa ating issue for tonight? Yun, para sa constructive side muna po. You say kanina po, social media is a necessity na kailangan na siya ng mga tao. But don't we think na masyado na tayo nagiging dependent sa social media na nag-cause tayo na nagiging anti-social na yung tao sa sobrang dependent natin doon. If you think that social media is destructive, then why are you using it po? Social media is there to help us, to guide us, to make our lives easy and convenient. Kasi, di ba, pag social media ang use mo, for example, for business, for communication, mas tipid yun. So, mas makakatulong yun sa'yo, lalo na kung kapos ka sa buhay. And kung mapalayo man yung kausap mo or something. Okay ka na ba doon? Alright, thank you, Danny. Ito, punta naman tayo ngayon sa social media. Sabi ni Rose Victoria Guyala, mainam lang ang social media para sa mga taong malayo sa kanilang mahal sa buhay.
Napapawi nito ang pagkapanglaw sa kanilang pamilya. Sa kabilang banda, nakakawala ng respeto kung puro social media ang atupagi ng mga tao, lalo na kung may kasama sila sa at nananakaw ng social media ang kanilang oras na sana ay nabibigay nila sa mga taong personal na nandyan para sa kanila. Maraming salamat sa iyong komento, Rose Victoria Guyala. Tuloy-tuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento sa aming social media accounts at sagutin lamang ang tanong kung nakakatulong nga ba o nakakasira ang social media sa ating personal relationship. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, back to you, Jules. Alright, maraming salamat sa JV sa ating pagbabalik. Marami pa rin tayong mga argumentong maririnig. Kaya naman stay with us dito lamang sa... Alright, welcome back. Nagbabalik po ang schoolmates. Kanina po, napakinggan natin ang napakagandang debate ng mga students natin dito sa Emilio Aguinaldo College. Okay, palakpakan niyo yung mga sarili ninyo. Okay, ang gagaling ninyo. Ito po ay mga senior high students pa lang, pero syempre talagang panlaban na pagdating sa debate. Pero sa puntong ito, kailangan na natin isara ang ating napakagandang debate. Kaya naman, para sa kanilang closing statement, simulan mo yan, Hadia. Social media was created for the purpose of educating, reaching out, and improving the lives of people. It's not the social media that's destructive. It's the people who are using it who's destructive. So please use social media responsibly and with discipline. That's all. Thank you. Okay, thank you so much, Hadia. Dito naman sa aking kaliwa. Okay, before that, tips sa pagkakaroon ng closing statement. Ang ginawa dito ni Hadia, yung second speaker, is binigyan niya lang ng isang general statement of being responsible. Pero this is a debate kasi hindi naman masama po yun sa isang closing statement, pero mas mabuti na you have to also build up your case. So hindi yun building up yung nangyari dito. So dapat sasabihin mo pa rin or i-emphasize mo pa rin ano yung punto or main side ninyo. So sana, maliban sa pagsabi niya na kinakailangan nating maging responsible, pwede niya sanang dinagdagan na talagang nakakasira kasi talaga ang social media sa ating personal relationships. Dapat ganun, o hindi man. So dapat mong i-restate yung inyong position pag ikaw ay nagko-conclude na sa isang closing or concluding statement. So tingnan natin paano mag-closing statement naman itong negative side, and let's try to hear if i-build up nila yung case na nakakasira nga sa personal relationships ang social media. Go ahead, Jen. Long-term at short-term effects, meron yan ng social media. Lagi natin nakikita sa TV yung word na moderately. Therefore, we shall do social media in moderation. Social media is temporary, but social interactions can last. Huling mensahe galing kay Alison Graham, make social interactions as if it is the last breath you will breathe. Yun lamang. Yes, syempre, di lang mga debaters ang may chance magbigay ng At least in some ways, si Jen was able to add a little bit on the negativity nga ng social media. Nasa kanya, iba pa rin yung social interaction. So yun pong pinapunto ko. nilang final statement dahil kasama ko ngayon si Gavin para magbigay ng kanyang natutunan ngayong araw na ito. Gavin, pwede mo bang i-share sa amin ang natutunan mo ngayong araw na to? Thank you, Sir JV. Social media has always been put in a matter of debate. Some believe that social media is beneficial or constructive, while others believe that it is not. That it is deconstructive. For us students, we put this idea in a explicit way that we find it helpful. Yes, it is helpful in terms of education, as the pro-social media said. It is helpful in communication, and it is helpful in confidence. But just like what the anti or con social media, they said that education, not all information in social media are partially true or reliable. Aside from that, social media has always been part of our confidence, not because we want it, but because not because we need it rather, but because we want it. Okay. This is becoming a necessity that everyone should have social media. And for teenagers like us, we find it a necessity that we should have social media and we should post, we should receive likes, which in turn makes us insecure. So for that, we can say that social media is both helpful and deconstructive in terms of how we use it. Pasensya ka na, Gavin, na medyo mahaba yung medyo yung sinabi. So, next time, yung aking tip dito, iksian mo na lang, no? Iksian na lang po natin kapag binibigyan po tayo ng statements
2 or 3 sentences would be okay in this situation. Kasi nakikita ko medyo nagsastumble na dito si Gavin eh. So hindi naman kasi talaga madali na magsalita sa isang televised na broadcast. So naintindihan ko din baka kinakabahan si Gavin dito. And how we value it. Alright, Alright. thank you so much. Ang galing ha. Thank you, Gavin. Napalakpakan naman natin si Gavin, guys. Alam mo, JV, talagang sobrang magagaling talaga itong mga senior high students ng Emilio Aguinaldo College. Sabi Oo. nga nila, sobrang makakaiba ang potentials ng mga high school students natin. Yes. Okay, Agree ba kayo? iba potentials ng senior high. Okay, ngayon naman, JV, akong natasan na mag-share ng ating views regarding dito sa social media kung nakakatulong nga ba o nakakasira. Gusto ko lang himayin, JV, para syempre mas makarelate. Lahat, hindi lamang mga teenagers, pero lahat ng mga netizens natin. Bakit nga ba nakakasira ang social media? Himayin natin yan sa first point muna, nakakasira. Kasi usually, kapag nagsishare ka ng mga posts on ideologies, mga beliefs mo on religion, lalo na yung political, lalo na sa panahon ngayon, sobrang daming mga fake news ang lumalabas sa social media. At nagiging hudyat to, kaya nag-aaway-away yung iba't ibang mga tao. Kaya naman, isang point yan kung kailangan nga ba talaga natin mag-share ng fake news or alam ba natin na fake news yung sinishare natin. Number 2, may mga shallow din, mga mabababaw. Yung mga nagsishare ng mga spoiler, di ba? Mga spoiler ng ganitong series, ng mga movies, di ba? Nagagalit tuloy yung iba't iba, nasisira yung personal relationship. Next naman, sinabi ng kaninang grupo na nagkakaroon ng insecurity yung iba kasi kunwari, sobrang ganda o sobrang pogi ng isa. So yung iba parang na-insecure na lamang sila. On the good side naman of social media, totoo yan eh. Out of the 2 million na OFWs o mga Pilipino sa iba't ibang bansa, ito yung way nila para makapag-communicate sila. Alam mo, before may nakausap akong OFW, nung panahon ng mga 80s, halos buong sweldo nila, ginagastos sila para lang makatawag sa Pilipinas. Pero right now, libre na. So talaga malaking bagay yung nakakatulong dito ang social media. Lastly, nakakatulong din to actually for social change. Kanina pa nila binabanggit na ang daming mga events sa Pilipinas na naging udyok tuloy para magkaroon ng pagbabago tulad na lamang ng pork barrel rally and yung kay Mary Jane Veloso. Pero ang bad side dito, minsan yung mga netizens natin, na ang stand nila dito kung ano lang convenient sa kanila. Kunwari, anti-death penalty sila kay Mary Jane Veloso. Pero recently, karamihan ng mga Pilipino ngayon, pro-death penalty naman kasi yun yung sikat. So kailangan natin mas maging mapanuri kung ano nga ba talaga yung stand natin. As I end, social media is here to stay. Kaya ano ba kailangan natin gawin? Number 1, strike a balance. Kung alam natin medyo palyado na, medyo mali na, tama na. Number 2, self-control. Kaya mo kung kailan ka natitigil dapat. And of course, lastly, number 3, use social media for social good. Yun. Yan, okay, Tama stand yun, natin. tama yun. Pinag-usapan namin ni JVN kanina. Oo, saka ito, Jules, diba, sabi nga nila, think before you click. Oo, yun lang yun. Bago ka mag-share, pag-isipan muna mabuti. Tama. Palakpakan naman natin si Jules, guys. Ako ba? Pero syempre dito sa Schoolmates, hindi naman namin sinasabi na may tama at mali. Gusto lang namin i-express sa inyong lahat at i-voice out ang boses ng kabataan sa issue ng ating bayan, di ba? Okay, pasalamatan natin. Opo, gusto ko mong pasalamat sa Hawkbag, Magic Potion, Sandwich Guys. Okay, dyan na naman po nagtatapos mga kayuting ating episode patungkol nga po sa social media, kung ito ba ay nakakasira o nakakabuti sa ating mga personal relationships. At sa akin po bilang isang content creator actually since 2009. So I started my career as a political blogger. Yan po kasi ang aking experience. And masasabi ko po na nakita ko nga yung evolution ng social media. Back then, meron pa kaming Friendster, meron kaming MySpace, may Multiply. Yun yung mga sikat dati. At yan nga ay napalitan na ng Facebook over the years, Messenger, Viber. Ay naku, ang dami na po. Hindi na po mabilang yung mga apps na nagsulputan. Pero the point there is, it is, kumbaga sa English, a boon and also a bane. So parang double-edged sword talaga yung social media. And I have to agree with the closing statement dito ng host na it really needs for us to strike a balance, and then we have to have self-control. Importante talaga yon. Kasi like with any other thing, and sa akin, it has helped me a lot. To be honest with you, in my career, sa pagiging isang YouTuber, sa pagiging isang blogger, even today, it blows my mind on how many people are watching our shows. And of course, may kaakibat yan na responsibilidad. At bilang isang host at producer ng Usap-Usap University, kinakailangan ko ding ibalansehin na oo, maganda yung intellectual na mga diskusyon. Importante na alam natin yung ating responsibilities na hindi rin tayo nakaka-overstep sa boundaries din ng iba. Kaya mga ka-U3, if you like these kinds of contents, so please don't forget to click subscribe here. You can share this video with your friends. And also please click that video here and also this video here. Baka magustuhan niyo po yung mga topics po na pinag-uusapin po natin sa U3. Maraming salamat po sa napakalaking viewership, 1.4 million in 28 days. I'm very, very overwhelmed and I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!